Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 526 na Merito. Tigilan mo na ang paninira sa iba. Ang pamilya mo ang nagdala nito sa sarili mo. Galit na gumanti si Henry bilang tugon sa mga akusasyon ni Easton laban sa kanyang lolo. Henry, anong sabi mo, you little brat? Galit na sigaw ni Easton, na tinatawag na tiyuhin ni Henry. Sa sandaling ito, nagsalita si Eric sa mahinang boses, sila ay pinatay ng Corpse King na binago ni Master Flame. Ang iyong ama ang nagpumilit na buksan ang libingan sa ilalim ng lupa, palayain ang napakasamang nilalang na ito, at naging sanhi ng pagkamatay ng buong pamilya. Ang iyong pamilya, sa pag-aakalang matalino ka, ay muntik nang masira ang iyong sarili. Nang marinig ito, si Easton ay nagsuot ng hindi makapaniwalang ekspresyon, ang kanyang mga talukap ay kumikibot ng ilang beses. Isang Corpse King. May Corpse King sa puntod ni Master Flame. Hindi ba dapat may kayamanan? Ano ang pinag-uusapan ninyo? Anong Corpse King? Paulit-ulit na umiling si Easton, bumubulong sa sarili. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng ward residence, lumuhad sa lupa, at paos na sumigaw, Dad! Edward! Pero hindi na siya naglakas loob na sumugod. Alauna ng hapon. Mahigit 1 oras na ang kulog. Basag. Boom! Isa pang kidlat ang tumama sa katawan ng Corpse King, at ang tila hindi magagapi na katawan ng bangkay ay tuluyang nabalot ng itim na ambon, na sinundan ng isang muffled sound. Nakapagtataka, nahati ito sa ilang piraso ng kidlat. Ang masamang aura at nakakatakot na hinanakit ay tuluyang nalinis ng makalangit na kulog. Ang Corpse King na ito sa huli ay hindi nakayanin ang kapigatian ng kidlat. Sa huli, naging abo. Gayunpaman, nakahiga pa rin si Ricardo. Bagamat nasunog ang kanyang balat at laman, nanatiling buo ang kanyang katawan. Sa pisikal na lakas, hindi kayang makipagkumpetensya ni Ricardo sa Corpse King. Ngunit hindi niya direktang dinanas ang kulog na kapigatian. Bilang karagdagan sa pisikal na pinsala na dulot ng mga tama ng kidlat, ang kanyang dragon energy ay nag-aayos din ng kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na tumagal ng mas matagal kaysa sa Corpse King. Damn it! Wala na ang Corpse King. Matatapos na ba itong mapahamak na kulog na kapigatian? Pilit na sinubukan ni Ricardo na manatiling malay. Nang mabasag ng kidlat ang katawan ng haring bangkay, bigla siyang may napansin. Nakaka-relax ang kanyang puso. Naisip niya na sa pagkamatay ng Corpse King, sa wakas ay matatapos na ang Thunder Tribulation. Nakikita mo, sa sandaling ito, siya ay nasa bingit ng pagbagsak at maaaring mamatay anumang sandali. Pinapanatili niya ang walang kamatayang estado ng kanyang banal na kapangyarihan, habang pinapakilos din ang kanyang tunay na enerhiya upang protektahan ang kanyang pisikal na katawan. Sa ngayon, naramdaman ni Ricardo na ang kapangyarihan ng mayamang lupa sa loob niya ay halos maubos, at ang kanyang tunay na enerhiya ay naubos minsan, na naubos na ang nakaimbak na tunay na enerhiya sa hugis dragon na Jade Pendant. Kung magpapatuloy ang Thunder Tribulation, hindi alam ni Ricardo kung hanggang kailan siya makakatagal. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay napuno ng kawalan ng pag-asa sa kabila ng pag-iisip na ang pagdurusa ng kulog ay magtatapos sa pagkamatay ng haring bangkay. Kaluskos. Sinamahan ng isang dumadagandong na tunog, isang makapal na kidlat na ahas ang walang awang tumama. At sa pagkakataong ito, direkta nitong tinamaan si Ricardo. Sumirit. Ang pinsala mula sa welga na ito ay naging sanhi ng pagkumbelsyon ng katawan ni Ricardo, at siya ay pinalipad ng kidlat. Pagkalapag, nagkawatak-watik at nagkalat ang sunog na laman na nabuong, shell, sa kanyang katawan dahil sa mga naunang tama ng kidlat, na nagsiwalat ng hilaw at punit na laman. Sa pamamagitan lamang ng welga na ito, naramdaman ni Ricardo na higit sa kalahati ng kanyang natitirang buhay ay nasira. Paano naging ganito? Damn it! Bulalas ni Ricardo sa galit at sakit, nabaluktot ang ekspresyon sa takot. Kaluskos. Kaagad pagkatapos, isa pang kidlat ang tumama. Nakahiga doon si Ricardo, nababalot ng asul na liwanag ang kanyang katawan habang sumasayaw ang mga electric serpent sa kanyang paligid.
Ang marahas na elemento ng kulog ay tila nanalasa at sinisira ang bawat selula sa kanyang katawan, na nagdulot ng napakalaking pinsala. Kasabay nito, parang isang pagdadalisay at binyag. Buzz! Habang si Ricardo ay nawalan ng pag-asa, sa pag-aakalang siya ay nahaharap sa tiyak na kamatayan, bigla siyang nakaramdam ng isang alon ng pagbabago sa kanyang isip. Isang hindi maipaliwanag at mahiwagang puwersa ang bumaba sa kanya. Dahil sa puwersang ito, ang Dragon Emperor's Caron, at ang Dragon Gaze Heavenward Technique, ang dalawang pinakamataas na pamamaraan ng medisina at yin-yang mysticism na minana ni Ricardo, ay tila nag-upgrade at nagbukas ng bagong kabanata. Tulala si Ricardo, napalitan agad ng tuwa at pag-asa ang kanyang kawalan ng pag-asa. Napagtanto niya na ang hindi maipaliwanag na puwersa ay maaaring ang kapangyarihan ng Merito. Ang kapangyarihang ito ay walang mga kakayahan sa opponents iba at hindi nagbigay ng anumang pagpapahusay sa labanan, ngunit nagtataglay ito ng ilang mga espesyal na tungkulin. Ang Dragon Emperor's Canon, at ang Dragon Gaze Heavenward Technique, ang dalawang pinakamataas na pamamaraan ng medisina at mistisismo na mayroon si Ricardo. Minana, hindi kumpleto sa kanyang alaala. Maraming mga kabanata ang hindi na-unlock. Hanggang ngayon, hindi maintindihan ni Ricardo kung paano i-unlock ang natitira. Mga kabanata, kahit na ang kanyang lakas ay patuloy na sumulong. Ang memorya ng dalawang pamamaraan na ito ay nanatiling hindi nagbabago. Ngunit ngayon, dahil nakakuha siya ng bakas ng merit, nabuksan niya ang isang bagong kabanata. Parang kidlat ang takbo ng isip ni Ricardo, at sa kaunting pag-iisip, malabo niyang nahulaan ang nangyayari. Haring Bangkay. Dahil sa kanyang naunang intervention, hindi niya direktang napigilan ang Corpse King na ipagpatuloy ang pagpatay nito. Kaya, matapos ang walang katulad na masamang nilalang na ito ay maalis at hindi na makapinsala sa mundo, nakatanggap ba siya ng bakas ng Merito? Dapat ganito. Sa isang iglap, sa pagbukas ng mga bagong kabanata ng Dragon Emperor's Canon at ng Dragon Gaze Heavenward Technique, isang malaking bilang ng mga bagong alaala ang lumitaw sa isip ni Ricardo. Sa sandaling ito, walang oras si Ricardo para pag-aralan ang mga alaalang ito isa-isa. Nakuha lamang niya ang impormasyon na kaagad nakapakipakinabang sa kanya. Bagong kabanata ng Dragon Emperor's Canon, Dragon's Energy Primordial Technique. Ang Dragon's Energy Primordial Technique na ito ay isang pambihirang paraan na gumamit ng Dragon Energy upang pagalingin ang mga pinsala at gamutin ang mga sakit. Ang prinsipyo ay gamitin ang Dragon Energy sa loob ng kanyang Dragon Kidney para makipag-ugnayan sa likas na sigla ng katawan ng tao. Matapos ang pagsasanib ng Dragon Energy at ang likas na sigla, ang epekto ng pag-aayos ng katawan ay sasailalim sa isang qualitative improvement. Sa paggamit ng Energy Primordial Technique na ito ng Dragon, maaari niyang pagalingin ang mga pinsala ng iba at pagalingin ang mga sakit. Bukod dito, maaari pa nitong buhayin ang mga patay at gawing mga buto ang laman. Sa panloob, maaari nitong mabilis na ayusin ang kanyang sariling mga pinsala, kahit na sa panahon ng mga labanan. Sa sandaling ito, sa pagharap sa nakakatakot na kulog na kapigatian, ang dating walang pag-asa na si Ricardo ay tila nakakita ng kislap ng pag-asa sa kadiliman. Kaluskos. Biglang tumama muli kay Ricardo ang isang kulog na kasing kapal ng tangke ng tubig. Dahil sa hampas na ito, naramdaman niya ang halimuyak ng nalalapit na kamatayan. Nang walang pag-aalinlangan, sa susunod na segundo, direktang na-activate ni Ricardo ang Energy Primordial Technique ng Dragon. Ang mainit na daloy na umaagos mula sa kanyang kaliwang Dragon Kidney, sa ilalim ng kontrol ni Ricardo, ay sumugod sa kanyang navel chakra. Kaagad pagkatapos, isang strand ng likas na sigla ng katawan ng tao ang lumabas mula sa navel chakra at agad na sumanib sa Dragon Energy. Pagkatapos, ang Dragon Essence Energy, na ito ay mabilis na damaloy sa mga limbs at buto ni Ricardo. Ang dati niyang bagbog at sirang pisikal na katawan ay nagsimulang mabilis na gumaling sa napakabilis na bilis. Kabanata 527 Alin ang mas mabilis? Ang katawan ng tao ay palaging ang pinakamahiwagang bagay sa mundong ito. Ang bawat tao ay ipinanganak na may likas na sigla.
Tulad ng kung paano ang isang ordinaryong tao ay magiging mahina sa mahabang panahon, o kahit na magkaroon ng isang mas mahinang konstitusyon sa natitirang bahagi ng kanilang buhay pagkatapos sumailalim sa operasyon, dahil sila ay nag-leak ng kanilang sariling sigla. Para sa mga martial artist, mayroon ding kasabihang, severe damage to one's vitality. Gayunpaman, kapag ang likas na sigla na ito ay nagamit ng maayos, maaari itong magkaroon ng mga hindi inaasahang epekto. Sa sandaling ito, ginamit ni Ricardo ang Dragon's Energy Primordial Technique at ang kanyang katawan ay nagsimulang mabilis na ayusin ang sarili nito. Basag. Gayunpaman, patuloy na sinasalanta ng kulog ang laman ni Ricardo. Sumunod na dumating ang isang kompetisyon sa pagitan ng bilis ng pagkasira at bilis ng pagkumpuni. Ang ward residence ay natatakpan ng madilim na ulap na may kumikislap na kidlat at kulog na dumadagandong. Nasaksihan ng ilang tao ang nakakagulat at nakakatakot na eksenang ito ngunit marami pang iba ang hindi nakakaalam nito. 2:00 ng hapon sa isang tiyak na lugar. Ang National Pharmaceutical Outstanding Contribution Commendation Conference, na inorganisa ng gobyerno ay ginanap ayon sa nakatakda. Pansamantalang ipinagkatiwala ni Miranda si Nora kay Simeon bago dumalo sa seremonya kasama ang kanyang mga subordinate mula sa Lowe's Pharmaceutical. Pagkatapos ng ilang hindi kapansin-pansing pambungad na pananalita ng mga opisyal mula sa mga nauugnay na departamento, si Miranda ang naging unang tao sa entablado na tumanggap ng pagkilala dahil sa malaking kontribusyon ng Lowe's Pharmaceutical sa paggamot ng leukemia sa pamamagitan ng Love Light Capsules. Pag-akyat pa lang ni Miranda sa entablado, bulungan at paghanga ang bumungad sa buong audience. Kahit na ang Diyosa na CEO ngayon ay nagsuot ng propesyonal na kasuotan na nakahilig sa neutralidad upang magmukhang mas marangal at may kakayahan. Hindi maitago ang kanyang walang katulad na kagandahan. Hindi mabilang na mga tao ang natigilan nang makita ang kanyang hitsura. Sino ang mag-aakala na ang pinuno ng pharmaceutical ni Lowe ay magiging isang hindi pangkaraniwang kagandahan. Sa entablado, malugod na tinanggap ni Miranda ang pagkilala habang nagsasalita ng may kumpiyansa. Samantala sa labas ng stage. Pagtingin kay Miranda sa entablado at Xander na may cast sa paa, bakas sa mukha niya ang sama ng loob at pait. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Manonyebra ni Xander ang kanyang wheelchair at lumabas ng auditorium, pumunta sa banyo sa labas. Dad, kamusta na? Magpapadala ba sila ng mga eksperto para tulungan tayo? Isang malalim na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Xander, the Willis family cannot send experts solely for you. Nang marinig ito, agad na napuno ng hindi pagnanais ang mukha ni Xander. Sumigaw siya sa telepono, hininaan niya ang boses sa tuwa, hindi ko kayang lunukan ito. Wala akong pakialam, kailangan mong magpadala ng mga eksperto para tulungan ako at patayin si Ricardo. At ang asawa niyang si Miranda mula sa Lowe's Pharmaceutical, gusto ko rin siya. Nang marinig ang mga salita ng kanyang anak, sinabi ng malalim na boses, Xander, paano ito? Sa pagkakaalam ko, mamumuno sa isang grupo ng mga eksperto sa isang misyon sa loob ng ilang araw. Ang kanilang destinasyon ay tumawid sa hilagang kanlurang hangganan ng Prayosha at pumunta sa Goldheart Moon District. Bakas sa mukha ni Xander ang saya sa narinig. Gayunpaman, nagtanong siya kasama ang ilan. Pag-aalala, itay gaano kalakas itong si Kevin at ang mga ekspertong dinadala niya. Makakaharap kaya nila si Ricardo? Alam mo, kahit si Victor ay ginawang gulay ni Ricardo sa isang sampal. Ibig sabihin, may lakas siyang pumatay ng Grandmaster sa isang iglap. Kung katamtaman lang si Mr. Willis at ang mga eksperto niya, wala silang magagawa kay Ricardo. The deep voice chuckled, "Don't worry about that. Kahit na sabihin ko sa'yo, wala kang konsepto." Anyway, ang lakas ni Mr. Willis at ng mga eksperto mula sa nakatagong pamilyang Willis ay hindi matatalo sa labas. Mundo. Relax lang, kahit 100 Ricardo S. Sapat na upang magdulot ng banta. Oh, ganun ba? Ang galing. Dad, you must do your best to contact Mr. Willis and make sure he help me. Kitang-kita sa boses ni Xander ang matinding saya at pananabik.
Ang malalim na boses ay tumugon ng at pagkatapos ay binago ang tono, na nagsasabing, ngunit kung makilala mo si Mr. Willis, dapat kang maging magalang at hindi kumilos na parang anak ng isang business chairman. Kailangan mong maunawaan na ang alliance ay nagtatrabaho para sa ang nakatagong pamilya Willis, at si Mr. Willis ay apo sa tuhod ng isang elder sa nakatagong pamilya Willis. Huwag maging mayabang sa harap niya. Naiintindihan. Dad, how could I not understand that? Don't worry. As long as Mr. Willis comes to help me deal with Ricardo, I will treat him like a god. Saad ni Xander. Sa susunod na sandali, sinulyapan niya ang kanyang binti sa isang cast, ang kanyang ekspresyon ay mabangis. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, bumalik siya sa auditorium. Sa sandaling ito, nagbago ang tao sa entablado, ngunit ito ay isang magandang babae pa rin. Nakasuot siya ng mahabang damit, napakaganda sa hitsura, na may perpektong figure, na nagpapakita ng maharlikang ugali sa bawat galaw niya. Kung wala pang nakakaalam, iisipin nilang beauty pageant ngayon. Si Hazel Beckman, ang magandang chairwoman ng Heroland Biotech Pharmaceuticals sa Slockmore, at ang prinsesa din ng mayayamang pamilyang Beckman, ang pinakamayamang pamilya sa Slockmore. Nakatingin kay Hazel, ang anak ng pinakamayamang tao ni Slockmore, ang mukha ni Xander ay puno ng hinanakit at hindi pagpayag habang siya ay bumubulong, beach. Dapat banggitin na matagal na niyang hinabol si Hazel, ngunit hindi niya ito pinansin, isang anak ng chairman ng isang pharmaceutical alliance. At minsan, sinampal pa siya nito sa publiko. Kaya naman napuno ng pagnanasa at sama ng loob si Xander kay Hazel. Dapat banggitin na matagal na niyang hinabol si Hazel. Gayunpaman, hindi niya ito binigyang pansin, ang anak ng chairman ng isang alyansa sa parmasyutiko. At minsan, sinampal pa siya nito sa publiko. Kaya naman napuno ng pagnanasa at hinanakit ang puso ni Xander kay Hazel. Makalipas ang 2 oras. Natapos ang seremonya ng parangal, ngunit marami sa mga panauhin ang hindi kaagad umalis. Ang kaganapang ito ay isa ring pagkakataon upang bumuo ng mga koneksyon. Bukod dito, dahil nasa Lilonyo, ang sentrong pampolitika at pang-ekonomiya ng Croatia, walang sino man ang direktang aalis at mawawala ng pagkakataong makipag-network sa iba. Si Miranda ay walang pagbubukod. Sa sandaling ito, nakikipag-chat siya sa kanyang mga subordinate mula sa Lowe's Pharmaceuticals sa auditorium. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang lumakad. Nang matapos ang isa pang tao sa pakikipag-usap at pakikipagpalitan ng mga business card kay Miranda, inabot nila ang kanilang kamay patungo kay Miranda. Ms. Lowe, hello. Mind having a chat? Nakangiting sabi ni Hazel. Ang dalawang magagandang babae ay nagsama-sama, na agad na naging isang nakamamanghang tanawin sa silid. Ms. Beckman, it's a pleasure to meet you, sabi ni Miranda habang nakipagkamay kay Hazel, na puno ng maningning na ngiti ang mukha nito. Pareho na silang nagsalita sa entablado, kaya alam nila kung sino ang ibang tao, at hindi na kailangan ng pagpapakilala. Samantala, sa kabilang banda, si Xander, na nakaupo sa isang wheelchair, ay nakita ang eksenang ito at nagpakawala ng malamig na singhot. 2 asong babae, magkasama ngayon. Damn it. Let's wait and see. Kabanata 528 Konstitusyon ng Dalawahan Katangian. Si Miranda ay lubos na humanga kay Hazel. Matapos siyang makita sa entablado, gusto niyang makipag-ugnayan sa kanya. Kung hindi siya hahanapin ni Hazel, si Miranda ang magkukusa na makipag-ugnayan sa kanya mamaya. Ang kumpanya ni Hazel ay may napakaraming kadalubhasaan sa pananaliksik sa genetika ng tao. Siya mismo ay nag-aral ng larangang ito sa Asay at lahat ng miyembro ng kanyang koponan ay dalubhasa rin sa larangang ito. Sa taong ito, ang kumpanya ay gumawa ng mahusay na mga tagumpay sa mga genetik na sakit ng tao at nalutas ang ilang mahihirap na problema. Dahil dito, naimbitahan silang dumalo sa seremonya ng parangal na ito. Lahat ng mga bagay na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ni Miranda. Masasabing ngayon, bukod kay Ricardo, may isa pang taong tunay na nagmamalasakit kay Nora Miranda.
Sa mata ng magandang CEO, dahil ang sumpa sa loob ng katawan ni Nora ay nanggaling sa lolo ni Ricardo, maituturing din ba itong genetic disease? Ang susunod na alam mo, dalawang magagandang babaeng CEO ang nagsimulang mag-chat na parang matandang magkaibigan. Marahil dahil pareho silang magagandang babae, walang hadlang sa kanilang pag-uusap tulad ng kapag nakikipag-usap sila sa ibang lalaki. Higit pa rito, nagkaroon sila ng mutual intention na magtulungan. Humanga si Miranda sa pagsasaliksik ng kumpanya ni Hazel sa mga genetic na sakit, habang namangha si Hazel sa pagpapalabas ng Lowe's Pharmaceutical ng napakaraming bagong gamot sa isang taon, kabilang ang Love Light, isang leukemia miracle drug. Mataas din ang tingin niya sa research team nila. Kaya, habang nag-uusap sila, mas marami silang nahanap na common ground. Pagkaraan ng ilang sandali, sa isang malapit na business hotel, pansamantalang kinumpirma ni Miranda at Hazel ang intensyon ng kanilang mga kumpanya na mag-collaborate. Samantala, sa kabila, basag. Ang kalangitan sa ibabaw ng Ward Residence ay natatakpan pa rin ng madilim na ulap, paminsan-minsan ay sinasabayan ng kidlat. Sa labas, pinalibutan ng mga truck ng bumbero at mga sasakyan ng pulis ang lugar, at ang mga tauhan ay nagtatanong tungkol sa sitwasyon. Sina Harrison at Gonzo ay nagsuot ng mga ekspresyon ng pagkamangha at kawalan ng katiyakan. Harrison, dapat na ba tayong umalis? Ang kulog ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Ibig sabihin ay hindi pa namamatay ang Corpse King na binago ni Master Flame. Malalagpasan ba nito ang makalangit na kapighatian? Ani Gonzo, puno ng takot at pag-aalala ang mukha niya. Napalunok si Harrison at, nakapikit, naramdaman ang sitwasyon. Maghintay pa tayo ng kaunti. Pakiramdam ko ay may hindi tama. Ang aura ng kamatayan at hinanakit na taglay ng haring bangkay noong nanalasa ito ay tila nawala. Posibleng ang buhay pa. Hindi naman kailangang maging Corpse King. Ano? Pwede bang? Pwede pa ba yun? Bulalas ni Gonzo na hindi makapaniwala. Sa likod bahay ng Ward Residence. Dahil sa matagal na pagkulog, ang lugar na ito ay napuno ng marahas na nakakatakot na kidlat na elementong enerhiya, na parabang sisirain nito ang lahat. Ang mga bangkay ni Anders at ng iba pa na naunang pinatay ng Corpse King ay matagal nang nasunog at nagkawatak-watek ng kidlat. Hindi lamang sila, kundi maging ang mga labi ng Corpse King, na hindi nagtiis ng makalangit na kapighatian at namatay noon, ay ganap ding nawasak. Nagkalat pa ang lupa ng malalaking bunganga dulot ng mga tama ng kidlat. Gayunpaman, mayroong isang sunog at itim na figure na nakahiga ng buo sa isa sa mga malalaking bunganga. Si Ricardo ay tila walang buhay, nakahiga doon na hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang kamalayan ay napakalinaw. Masasabi pa nga ng isa na siya ay medyo nasasabik at nasasabik sa sandaling ito. Ang nagngangalit na kidlat ay patuloy na nanalasa sa kanyang pisikal na katawan, ngunit sa parehong oras, ginamit niya ang Dragon's Energy Primordial Technique upang patuloy na ayusin ang kanyang sarili. Sa una, kahit na ang Dragon's Energy Primordial Technique ay nakakatakot sa langit, ang bilis ng pagkumpuni nito ay hindi makakasabay sa bilis ng pagkasira. Ngunit hindi bababa sa napigilan nito ang pisikal na katawan ni Ricardo na mapahamak. Sa wakas, pagkatapos ng hindi kilalang tagal ng panahon, si Ricardo mismo ay nadama na tila siya ay nagtiis ng isang siglo ng pagdurusa. Isang bagay sa loob ng kanyang katawan. Sa wakas ay na-activate. Sa sandaling ito, nang tamaan siya ng kidlat, ang pinsala sa kanya ay unti-unting hamina. Bigla niyang napagtanto na tila hinihigop at tinatanggap ng kanyang katawan ang marahas na kidlat na elemental energy. Sa huli, pagkatapos ng bawat pagtama ng makalangit na kidlat, natuklasan ni Ricardo na tila walang epekto ito sa kanya. Pinapasigla lamang nito ang kanyang pisikal na katawan at may kung ano. Basag, 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 basag. Matapos siyang tamaan ng panibagong kidlat, ang itim na kabibi, na nabuo mula sa sunog na laman sa kanyang katawan ay biglang bumukas. Kaagad pagkatapos, gumalaw ang kanyang katawan, at napaupo siya mula sa lupa. Sa sumunod na segundo, isang piraso ng balat na may kumikinang naningning ang nahayag, at ang mga ahas ng kidlat ay kumikislap sa kanyang katawan. Basag, basag, basag.
Sumunod, si Ricardo ay sumailalim sa isang muling pagsilang, na nagbuhos ng kanyang itim na kabibi na parang lumalabas sa isang kakon. Isang katawan na napapalibutan ng electric light, malakas at perpekto, ang tumambad sa ilalim ng bagyong may pagkidlat. Matagal nang nabaling ang damit ni Ricardo. Abo, na inilalantad ang kanyang mahusay na natukoy na mga maskuladong linya. Sa sandaling ito, siya ay lumitaw na parang isang banal na sandata. Huwad mula sa pugan, sa hugis ng tao. Ang naunang kidlat ay sinadya upang pandayin ang kanyang dumadagandong na katawan. Boss! Ang isang bottleneck na nakakulong kay Ricardo sa mahabang panahon ay tila nabasag sa loob niya. Tuwang-tuwa na natuklasan ni Ricardo na nagising siya ng isa pang elemental na katangian, ang katangian ng kidlat. Basag! 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 Ang kidlat ay patuloy na kumikidlat, ngunit si Ricardo ay nakaupo sa lupa, naliligo dito, ganap na hindi nasaktan. Ang marahas na elemento ng kulog ay hindi magagawa. Matagal na makapinsala sa kanyang pisikal na katawan. Sa kabaligtaran, ang kanyang katawan ay tila sisidlan ng kidlat. Hindi ko inaasahan na gisingin ang konstitusyon ng katangian ng kidlat. Kaya, ang dahilan kung bakit hindi ako makakapasok sa Golden Core Realm noon ay dahil hindi ko pa ganap na nagising ang sarili kong elemental na katangian. Meron talaga akong dual attribute constitution. Sa sandaling ito, napuno ng pananabik at saya ang puso ni Ricardo. Noong nakaraang pagkakataon, na-activate niya ang kanyang rich soil unyielding form ngunit nabigong makalusot sa Golden Core Realm. Naisip ni Ricardo na ito ay dahil kamakailan lamang ay naabot niya ang yugto ng core formation, at ang kanyang pundasyon ay hindi matatag. Ngunit ngayon ay tila hindi iyon ang kaso. Ito ay dahil hindi niya ganap na nagising ang kanyang tunay na elemental na katangian. Lumalabas na mayroon siyang 1 in a million dual attribute constitution, at isa sa mga ito ay ang hindi kapani-paniwalang kakaibang katangian ng kidlat. Sa pamamagitan lamang ng pag-activate ng iba pang nakatagong konstitusyon maaari siyang tunay na makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Perfect Apisia. Advanced Rich Soil Unyielding Form, na sinamahan ng espesyal na Lightning Attribute Constitution. Tahimik na binibigkas ni Ricardo sa kanyang puso. Matapos ay activate ang Lightning Attribute Constitution, kamangha-mangha niyang sinimulan ang proseso ng pagpasok sa Golden Core Realm. Sa kanyang inner vision, kaya ni Ricardo, makita na ang kanyang dantian ay nagiging mas solid, tulad ng isang metal na globo na may metal na texture. Isang malabong makalupang dilaw na halo ang nagmula sa paligid ng kanyang larangan ng elixir, na sinamahan ng umiikot na ilaw ng kuryente. Siya ay sumasailalim sa isang pagbabagong anyo sa isang golden core na pinagsama ang kapangyarihan ng rich soil at ang katangian ng kidlat. Hindi lang iyon, ramdam ni Ricardo ang presensya ng marahas na elemento ng kulog sa bawat selda ng kanyang katawan. Sa isang pag-iisip, maaari niyang gamitin ito, na ginagawa itong isang nakakatakot at mabangis na puwersang umaatake. Kabanata 529 na lahat nakaturo patungo sa Ricardo. Ang iba pang pisikal na katangian ni Ricardo ay na-trigger ng makalangit na kulog. Sa pagpasok niya sa Golden Core, naramdaman niya ang kapangyarihan sa loob niya na nagiging mas marahas. Sa kanyang larangan ng elixir at meridian, mayroong dalawang elementong katangian ng lupa at kidlat. Ang isa ay mabigat at makapangyarihan, ang isa ay ligaw at nangingibabaw. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal, tumigil ang makalangit na kulog na para bang natapos na nito ang misyon nito. Sa sandaling ito, nakaupo si Ricardo na naka-cross-legged sa lupa na may electric light na umiikot sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay tila nilalamon ng lakas ng kidlat habang kumikinang sa isang misteryosong asul na liwanag. Ang kanyang larangan ng elixir ay naging mas solid habang ang tunay na enerhiya ay pinagsama sa parehong mga katangian na nagpapalakas pa nito. Sa pagpasok niya sa Golden Core Level Up, ang paggamit ng Pulse of Earth o Sky Cleaving Startles 1/8 form ay hindi na maubos ang kanyang tunay na enerhiya ngunit kumonsumo lamang ng 10% ng kanyang kabuoang totoong enerhiya. Lihim nitong nagulat si Ricardo na ang bawat tagumpay sa larangan ay talagang isang pagbabago sa husay. Sa sandaling ito,
mas maa-appreciate niya ang dati niyang sarili, na kayang makipaglaban sa mga eksperto sa Golden Core, na isang hindi kapani-paniwalang gawa. Pero ngayon, mas malakas pa siya kaysa dati, kahit 10 beses na mas malakas. Naramdaman pa ni Ricardo na posibleng ma-execute niya ang sky-cleaving Startled Swan ng 9 na sunod-sunod na beses. Makalipas ang ilang sandali, gumalaw ang isip ni Ricardo, at ang nakapulupot na mga electric serpent sa kanyang katawan ay agad na nagtagpo sa kanyang katawan, bumalik sa normal. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang bakas ng kahihiyan ang lumitaw sa kanyang mukha. Tuluyan nang nasira ang kanyang damit sa taman ng kidlat kanina. Sa kabutihang palad, walang tao sa paligid sa sandaling ito, at naghanda siya ng ilang set ng mga damit sa kanyang bag na buto ng mustasa kung sakali. Tapos na ba? Pagkatapos magpalit ng bagong set ng damit, tumingala si Ricardo sa langit. Ang maitim na ulap sa kalangitan ay nagsimulang manipis at maglaho. Nagpakita ito ng bakas ng pagkabigo sa ekspresyon ni Ricardo, na parabang hindi pa siya tinamaan ng sapat na kidlat. Sa labas ng ward residence, lahat ay nakatingin din sa langit na may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa wakas tumigil na ba ito? Anong nangyayari? Bakit napakatagal na ng kulog at kidlat sa maliit na lugar na ito? Maya-maya lang, may sumigaw, "Tingnan mo. May lumalabas sa loob." May talagang lumabas na buhay. Isang matangkad na figure ang lumabas sa ward residence, at baka sa mukha ng lahat ang matinding pagkagulat. Si Eric, Henry, Emmett, at iba pa ay nanlaki ang kanilang mga mata, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng hindi paniniwala. Ricardo, buhay pa ba siya? Nanginginig ang boses ni Eric, bakas sa mukha niya ang sobrang saya. Bahagyang nabawasan ang guilt sa kanyang puso. Sa kabilang banda, nagpalitan ng tingin sina Harrison at Gonzo, lumabis din ang kanilang mga ekspresyon. Si Ricardo naman. Lumabas siya, si Ricardo. Bulalas ni Gonzo. Makahulugan ang ekspresyon ni Harrison. I didn't expect the Corpse King to not with this thunder calamity, but Ricardo actually came out unscathed. Sino siya? Anong klaseng lakas ang taglay niya? Habang nagsasalita siya, nagbago ang ekspresyon niya, at mabilis siyang naglakad patungo sa direksyon ni Ricardo. Pumunta tayo at magpasalamat kay Mr. Willis sa pagliligtas sa ating buhay. Nanlamig ang mukha ni Gonzo sa narinig, saka siya tumango. Tama. Samantala, tumingin si Braden kay Ricardo na naglalakad palabas, at pilit na kumikibot ang mga talukap nito. What the hell? Hindi pa talaga siya patay. Ang haring bangkay ay hindi nakalaya at nagdulot ng kalituhan, ngunit siya ay naglakad palabas ng hindi nasaktan na parang walang nangyari. Sa sandaling ito, hindi kaya ni Braden. Tulong ngunit magkaroon ng hula sa kanyang isip. Sa nakaraang Clan Grand Competition, ang taong ito ay naglakas loob na mag-sign up para sa individual na pagsubok, kaya tila hindi siya clueless tungkol sa kanyang sariling mga kakayahan. At ngayon, tila hindi na lang siya umasa sa swerte para makaligtas sa individual na pagsubok. Mukhang may lakas talaga ang lalaking ito. Sa isiping ito, ang kanyang mga mata kumurap sandali, at binati niya ang ilang nakaligtas na eksperto mula sa pamilya Cohen sa tabi niya bago naglakad patungo sa direksyon ni Ricardo. Walang awayan o alitan sa pagitan nila ni Ricardo. Nang makitang nakaligtas si Ricardo sa kalamidad sa kulog, natural na pinili ni Braden na kaibiganin siya hanggat maaari. Sa sandaling ito, nakikita na matangkad. Habang naglalakad palabas sa loob, natigilan si Easton ng ilang segundo. Pagkatapos, na may malamig na ekspresyon, mabilis siyang lumapit na may kasama sa kanyang tabi, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkislap ng pagtataka at isang dampinang puot. Nakilala niya si Ricardo. Dati, nang si Edward ay sinigawan ni Ricardo sa Edoland at samuka ng dugo, at pagkaalis ni Jude at Edward sa malungkot na estado, pinaimbestigahan niya ang kanyang pamilya kay Ricardo. Si Easton ang ama ni Edward, kaya natural, tinulungan niya ang kanyang anak na imbestigahan si Ricardo. Ikaw ba si Ricardo? May kinalaman ka ba sa pangyayari ngayon? Nasaan ang tatay ko at si Edward? Nasaan sila? Bakit ikaw lang ang lumabas? Nag-aalalang tinanong ni Easton si Ricardo.
Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at mahinahong sinabi, halatang hindi makakalabas ang mga patay. Nang marinig ito, namula ang mga mata ni Easton, at hinawakan niya ang kwelyo ni Ricardo. Anong sabi mo? Saka bakit hindi ka patay? Magsalita ka. Ikaw ba ang dahilan ng lahat ng ito? Ikaw ba ang pumatay sa tatay ko at kay Edward? Totoo ba? Kumuha ka dito. Arrest this guy. Habang bumabagsak ang mga salita, malamig na tumikim si Ricardo, sila ang nagdala nito sa kanilang sarili. Sila mismo ang nagpalaya sa haring bangkay, at ang kanilang sariling mga aksyon ay humantong sa kanilang pagbagsak. Hindi ako pumatay ng sinuman. Sinulyapan ni Ricardo ang uniforme ni Easton at piniling hindi direktang lumaban o gumamit ng dahas. Sa halip, mahinahon niyang ipinagtanggol ang sarili. Anong sabi mo? Nang marinig ito, malakas na umungal si Easton. Nagsasabi siya ng totoo. Maya-maya lang, lumapit si Eric at sinabi sa malalim na boses. Kalokohan. Kasabwat kayong lahat. Hindi nagdalawang isip si Easton na sigawan si Eric. Si Mr. Willis ay nagsasabi ng totoo. Ang iyong ama at ang mga tao mula sa iyong pamilya ay dumanas ng kapahamakan na ito, at hindi ito kasalanan ng iba. Wala itong kinalaman kay Mr. Willis. Maya-maya lang, lumapit din sina Harrison at Gonzo at malamig na nagsalita. Hindi lang hindi sinaktan ni Mr. Willis ang sinuman, nilabanan din niya ang Corpse King at nagligtas ng maraming buhay. Kung hindi, lahat ng nasa ward residence ay napahamak. Nang marinig ito, tumingin si Easton sa dalawang Mount Shifter, na nagpapakita ng nagulat na ekspresyon. Mr. Sigol, ikaw. Hindi niya akalain na si Harrison, na nagpupumilit sa pamilya Ward sa Edolan kasama niya, ay talagang magsasalita pabor kay Ricardo. Nagsasabi ng totoo si Mr. Sigol. Si Braden, na sinamahan ng isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Cohen, ay nagpatotoo din para kay Ricardo. Napatingin sa kanila si Easton, namumula ang mukha, nabaluktot ang ekspresyon sa mabangis at baluktot na paraan. Mga bastos kayo. Bakit? Lahat kayo pumanig kay Ricardo. Kabanata 530 sa bitag. Kung tama ang pagkakaalala ni Easton, ang Mount Shifters at ang pamilyang Cohen ay dapat dalhin ng kanyang ama na si Anders para tumulong, di ba? Logically speaking, dapat tinutulungan nila siya ngayon. Bakit? Bakit lahat sila ay nagsasalita sa ngalan ni Ricardo? Nagalit ito sa kanya, na naging sanhi ng pag-igting ng kanyang mga ngipin at nakaramdam ng pagnanasang sumabog. Sa susunod na sandali, nagnganga ang mga ngipin ni Easton at tumango, fine. Very well. Akala mo lahat na dahil patay na ang lahat sa pamilya ko, pwede mo akong baliwalain. Kakampi mo talaga si Ricardo. Upon hearing this, Gonzo sneered, kahit walang nangyari sa pamilya mo, hindi pa rin kita irerespeto. Ikaw. Namula ang mukha ni Easton, at sa sumunod na sandali, mabangis niyang itinuro si Ricardo at sinabing, kahit ano pa man, nangyari ang ganoong malaking insidente, at ikaw lang ang lumabas sa eksena. Dapat sumama ka sa akin. Kumuha ka dito para kunin siya. Hey, patrol officer, siguradong malaki ang awtoridad mo. Maya-maya lang, umalangaw-ngaw ang isang malalim at makapangyarihang boses. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dark green na combat attire, na sinundan ng isang grupo ng mabangis na opisyal ng militar. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, saglit na natigilan si Easton, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa sumunod na sandali, binati niya ang lalaki na may formal na kilos at magalang na sinabi, Mr. Wagner, bakit ka naparito? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang iba kundi si Moises Wagner, isang kilalang tao sa distrito ng militar ng Lilonyo at isang tunay na matimbang sa Prayosya. Ang lalaking ito ang personal na naggawad kay Ricardo ng Prayosya Badge at ng honorary title ng Grand Marshal. Tumango si Moises sa kanya, ang kanyang tono ay flat ngunit nagdadala ng isang hindi mapag-aalinlanganang pakiramdam ng awtoridad. Dapat sumama sa akin si Ricardo. Pagkatapos magsalita ay nilingon niya si Ricardo at ngumiti ng malumanay, Ricardo, sana maayos ka na. Ikaw ba ang naging dahilan ng kaguluhan na ito? Nice to meet you, Mr. Wagner.
Nagkunwari si Ricardo, inayos ang poster, at sumaludo. Sige, tara na at magkaroon tayo ng private conversation. Hindi magiliw na ikinaway ni Moises ang kanyang kamay at ngumiti. Tumawa si Ricardo, tumango, at sumakay sa isang espesyal na sasakyan. Sa sandaling ito, nakatayo doon si Easton na may napakadilim na ekspresyon. Umalis na lang siya ng ganun. Ang kanyang puso ay napuno ng ayaw at hinanakit. Ngunit sa personal na pagdating ni Moises para kunin si Ricardo, wala siyang nagawa kundi ang makaramdam ng galit at pagkadismaya. Easton, nangyari na ang insidente. Asikasuhin mo muna ang mga gamit sa bahay. Napabuntong hininga si Eric sa sandaling ito, na medyo malungkot habang kausap si Easton. Magwala ka. Umalis ka na lang dito. Direktang nagmura si Easton, puno ng hysterical na kalungkutan ang kanyang boses. Sa sumunod na sandali, sinulyapan niya ang mga taga-Edolan na may masamang tingin at sumugod sa ward residence. Ikaw. Gustong gumanti ni Henry nang makita niyang minumura ang kanyang lolo. Pero pinigilan siya ni Eric, hayaan mo na. Muntik nang mapuksa ang pamilya Ward sa Lilonyo sa pagtutulungan ng Corpse King at ng Thunder Calamity. Ano ang punto ng pakikipagtalo kay Easton sa puntong ito? Si Eric mismo ay hindi lubos na may larawan ang nararamdaman sa kanyang puso sa sandaling ito. Sa katunayan, ang pamilya ng Ward sa Lilonyo ang nagdala nito sa kanilang sarili. Kung hindi dahil sa kasakiman ni Anders, na gumagamit ng anumang paraan na kailangan para mapilitan si Ricardo na ibigay ang susi at makuha ang tinatawag na kayamanan, paano nangyari ang gayong trahedya? Pero kahit ganoon, hindi pa rin mapalagay si Eric. Tutal, kadugo niya sila. Matapos sumugod si Easton sa bakuran, lumuhad siya sa lupa habang tinitingnan ng sunog at walang laman na likod bahay ng ward residence. Noong una, naisipan niyang pumasok para kunin ang mga bangkay. Gayunpaman, maging ang mga labi ng Corpse King ay ganap na napawi ng nakaraang kalamidad sa kulog, pabayaan na sina Anders at Edward. Ano ang impyerno ay doon upang mangolekta. Walisin mo lang ang abo sa lupa at ituring mo silang abo. Samantala, sa kotse, sinilip ni Moises si Ricardo, bahagyang naningkit ang mga mata. Tila may ngiti sa kanyang mukha, ngunit ito ay nagbigay ng pakiramdam ng pang-aapi. Ricardo, practitioner ka ba? Sa dami ng kaguluhan ngayon, anong lakas ang taglay mo? Tanong ni Moises. Sandaling natigilan si Ricardo sa narinig, bakas sa mukha niya ang pagtataka. Alam din ba ng kilalang figure na ito sa distrito ng militar ng Prayosha ang tungkol sa mga practitioner? Pinagmasdan ni Moises si Ricardo. Ekspresyon at nakangiti habang nagsasalita, huwag maliitin ang kapangyarihan ng bansa. Bagamat kayong mga practitioner ay tila misteryoso sa mga ordinaryong tao, sa aking antas, may ilang bagay na naiintindihan ko. Masasabi pa nga na ang bansa ay nag-recruit ng marami makapangyarihan, mga practitioner upang ihatid ito. Kung ayaw mong ipakita ang lakas mo, hindi kita pipilitin. Gusto ko lang mag-request sa usapan natin. Dahil ikaw ang nominal na Grand Marshal at may hawak na badge ng Prayosha, kung kailangan ka ng bansang icon script, naniniwala akong hindi ka tatanggi, di ba? Nang marinig ito, gumawa si Ricardo ng, natunog at tumahimik bago sinabing, Mr. Wagner, gaya ng nabanggit mo, isa lang akong nominal na Grand Marshal. Mayroon akong sariling buhay, at, Moises made a disdainful sound and pointed at Ricardo unkindly, saying, You brat, don't act clever. How about it? Gusto mo bang tamasahin ang mga pribilehiyo nang hindi nagagampanan ang iyong mga obligasyon? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ipinagmamalaki mo ang badge ng Prayosha sa lahat ng dako at kahit na ginagamit mo ito laban sa iyong mga personal na kaaway. Pinagpawisan si Ricardo, medyo nakonsensya. Totoong ilang beses na niyang ginamit ang Prayosha badge para sa mga personal na bagay, pero hindi naman ito maituturing na pagyayabang, di ba? Ilang beses siyang umubo, awkward na ngumiti, at tumango, okay. Ang pagbangon at pagbagsak ng bansa ay responsibilidad ng bawat individual, di ba? Kahit na ako ay isang practitioner o isang ordinaryong tao lamang, basta ang bansa
Kailangan ako at maginhawa para sa akin, tiyak na tutugan ako sa tawag. Si Ricardo ay hindi gumawa ng ganap na pahayag. Kung maaari, sasagutin niya ang tawag. Ngunit kung hindi ito komportable o kung mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin, hindi siya mapipilit ni Moises. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, isang matagumpay na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Moises, na tila tuso. Well then, available ka ba kanina? Sandaling natigilan si Ricardo. Damn it, nahulog ba siya sa bitag? Mr. Wagner, pakisabi lang sa akin ang bagay na ito. Si Moises ay gumawa ng mapanghamak na tunog at sinabing hindi maganda, may misyon, at sana ay makasali ka. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Moises ang sitwasyon. Sa Goldheart Moon District, espesyal na Enigma ruins noon. Natuklasan. Sa una, ito ay natuklasan ng isang grupo na tinatawag na First Talon Armed Syndicate sa rehiyon, ngunit ang impormasyon ay tumaga sa isa pang armadong puwersa na kilala bilang Cobra Syndicate. Direkta silang gumamit ng puwersa upang sakupin ang Enigma ruins, pinatay ang maraming miyembro ng First Talon Armed Syndicate. Kasama na ang kanilang deputy leader. Sa galit, ang pinuno ng First Talon Armed Syndicate ay nagbayad ng mataas na halaga upang humingi ng tulong mula sa kilalang internasyonal na madilim na organisasyon na tinatawag na Daytise Tears. Nang matanggap ang impormasyong ito, gumawa ang Cobra Syndicate ng isang nakakagulat na desisyon, sumuko sila sa militar ng Prayosha, naghahanap ng asylum. Nakinig si Ricardo sa salaysay ni Moises ng may interes. Noong una, medyo nag-aalinlangan siya. Ngunit nang banggitin ang organisasyong, Cobra Syndicate, isang kislap ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mabituing mga mata. Cobra Syndicate. Hindi ba ang organisasyong iyon ay nasa listahan ng mga puwersang sinusuportahan ng pamilya Willis, na ibinigay sa kanya ni Summer?